Malungkot si Precious. Sa bawat araw na lumilipas, tila mas lumalalim ang kanyang kalungkutan. Hindi niya maiwasang isipin ang mga masasayang alaala na kasama si Esnir. Ang mga tawanan, ang mga yakap, at ang mga pangakong binitiwan nila sa isa't isa. Ngayon, lahat ng iyon ay tila isang malayong panaginip na lamang. Nasa loob siya ng bahay ni Kuya. Sa bawat sulok ng bahay, nararamdaman niya ang bigat ng kanyang damdamin. Ang mga pader na dati nagbigay ng kasiyahan at kapanatagan, ngayon ay tila mga pader ng isang kulungan na nagtatago sa kanya mula sa mundo. Malayo sa mga mahal sa buhay. Ang mga larawan ng kanyang pamilya at mga kaibigan ay nagiging tanging alaala na lamang ng mga panahong siya'y masaya. Ang bawat tingin sa mga ito ay nagdadala ng kirot sa kanyang puso, na tila ba ang distansya ay nagiging mas malayo sa bawat araw na lumilipas. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ang bawat paghawak sa tasa ng kape ay nagiging isang pagsubok. Ang kanyang mga kamay ay hindi mapakali, puno ng kaba at takot. Takot na baka hindi na niya muling maramdaman ang init ng pagmamahal ni Esnir. Hindi niya alam ang gagawin. Ang bawat hakbang ay tila walang direksyon. Ang kanyang isip ay puno ng mga tanong na walang kasagutan. Paano kung hindi na bumalik si Esnir? Paano kung hindi na sila muling magkita? Ang mga tanong na ito ay nagiging mga multo na sumusunod sa kanya, saan man siya magpunta. Iniisip niya si Esnir, ang kanyang ex. Ang bawat alaala nila ni Esnir ay nagiging isang pelikula na paulit-ulit na pinapalabas sa kanyang isipan. Ang mga tawanan, ang mga yakap, at ang mga pangakong binitiwan nila sa isa't isa. Ngayon, lahat ng iyon ay tila isang malayong panaginip na lamang. Ano na kaya ang ginagawa niya? Tanong ni Precious sa sarili. Ang bawat oras na lumilipas ay nagdadala ng bagong tanong. Ano na kaya ang ginagawa ni Esnir? Masaya kaya siya? Naalala pa kaya niya ako? Ang mga tanong na ito ay nagiging mga multo na sumusunod sa kanya saan man siya magpunta. Iniisip din kaya niya ako? Ang bawat gabi ay nagiging isang pagsubok. Ang kanyang isip ay puno ng mga tanong na walang kasagutan. Paano kung hindi na bumalik si Esnir? Paano kung hindi na sila muling magkita? Ang mga tanong na ito ay nagiging mga multo na sumusunod sa kanya, saan man siya magpunta. Malakas ang kabog ng dibdib ni Precious. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay puno ng kaba at takot. Takot na baka hindi na niya muling maramdaman ang init ng pagmamahal ni Esnir. Ang kanyang mga kamay ay hindi mapakali, puno ng kaba at takot. Takot na baka hindi na niya muling maramdaman ang init ng pagmamahal ni Esnir. Hindi niya mapigilan ang sarili na umiyak. Ang bawat patak ng luha ay nagdadala ng kirot sa kanyang puso. Ang kanyang mga luha ay nagiging tanging paraan upang mailabas ang bigat ng kanyang damdamin. Ang bawat patak ng luha ay nagdadala ng kirot sa kanyang puso. Ang kanyang mga luha ay nagiging tanging paraan upang mailabas ang bigat ng kanyang damdamin. Sana nandito siya para samahan ako, bulong niya. Ang bawat bulong ay puno ng pag-asa. Pag-asa na sana ay muling magkasama sila ni Esnir. Ang bawat bulong ay puno ng pag-asa. Pag-asa na sana ay muling magkasama sila ni Esnir. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ang bawat hakbang ay tila walang direksyon. Ang kanyang isip ay puno ng mga tanong na walang kasagutan. Paano kung hindi na bumalik si Esnir? Paano kung hindi na sila muling magkita? Ang mga tanong na ito ay nagiging mga multo na sumusunod sa kanya saan man siya magpunta. Iniisip niya si Esnir, ang kanyang ex. Ang bawat alaala nila ni Esnir ay nagiging isang pelikula na paulit-ulit na pinapalabas sa kanyang isipan. Ang mga tawanan, ang mga yakap, at ang mga pangakong binitiwan nila sa isa't isa. Ngayon, lahat ng iyon ay tila isang malayong panaginip na lamang. Isang araw, may bagong twist sa bahay ni Kuya. Pumasok ang dalawang bisita. Hindi lang basta bisita, kundi mga taong may espesyal na koneksyon sa isa sa mga housemates. Sina Esnir at Brent, mga ex ni Precious. Ang kanilang pagdating ay nagdala ng kakaibang tensyon at excitement sa loob ng bahay. Gulat na gulat si Precious. Hindi siya makapaniwala. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng labis na pagkabigla. Nanlaki ang mga mata ni Precious, parang hindi niya alam kung paano magre-react sa sitwasyon. Parang tumigil ang mundo niya. Ang kanyang mga iniisip ay nagkagulo. Hindi alam kung ano ang unahin. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ang kanyang mga labi ay tila natuyuan ng laway, hindi makapagsalita. Tumingin si Esnir kay Precious. Ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon, tila may gustong iparating. Malungkot ang kanyang mga mata, parang may mga alaala siyang bumabalik sa kanyang isipan. Si Brent naman ay nakangiti, ngunit ang kanyang ngiti ay may halong kaba at pag-aalinlangan. Pero halata ang kaba sa mukha,
Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng tensyon, tila nag-aalala sa magiging reaksyon ni Precious. Ang ibang housemates ay nagmamasid, puno ng kuryosidad at excitement. Alam nilang may malaking mangyayari. Si Precious ay huminga ng malalim, sinusubukang kalmahin ang sarili. Alam niyang kailangan niyang harapin ang sitwasyon. Nagsimula silang mag-usap, puno ng emosyon at mga tanong. Ang kanilang pag-uusap ay puno ng tensyon at hindi inaasahang mga revelasyon. Sa kabila ng lahat, may mga sandali ng pag-unawa at pagpapatawad. Ang kanilang muling pagkikita ay nagdala ng bagong pag-asa at pagkakataon. Sa pagtatapos ng araw, ang bahay ni Kuya ay muling napuno ng iba't ibang emosyon. Isang araw na puno ng sorpresa at pagbabago. Naging tensyonado ang atmosphere sa bahay. Ramdam ng lahat ang pagbabago sa pagitan ni Precious, Esnir at Brent. Kumusta ka na? Tanong ni Esnir kay Precious. Okay lang ako, sagot ni Precious, hindi makatingin ng diretso. Masaya ako na makita kang muli, sabi naman ni Brent. Naguguluhan si Precious. Sa bawat araw na lumilipas, tila mas lalo siyang nalilito sa kanyang nararamdaman. Ang kanyang puso ay tila isang gulong na patuloy na umiikot, hindi malaman kung saan tutungo, hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Sa tuwing iniisip niya si Esnir, bumabalik ang mga matatamis na alaalang kanilang nakaraan. Ngunit kasabay nito, bumabalik din ang sakit ng kanilang paghihiwalay. Mahal pa rin niya si Esnir at hindi niya maikakaila na may bahagi ng kanyang puso na umaasa pa rin sa pagbabalik ng kanilang pagmamahalan. Ngunit sa kabila ng lahat, alam niyang hindi na maibabalik ang dati. Pero may parte sa kanya na gusto ring bigyan ng chance si Brent. Si Brent na laging nandiyan para sa kanya, handang magbigay ng suporta at pagmamahal. Ngunit natatakot siyang magkamali muli. Ano ba talaga ang gusto mo, Precious? Tanong niya sa sarili. Sa bawat pag-iisip, tila mas lalo siyang nalulunod sa kanyang mga damdamin. Hindi niya alam kung paano pipiliin ang tamang landas. Sa isang banda, gusto niyang bumalik kay Esnir. Ang mga alaala ng kanilang masasayang sandali ay tila mga bituin na nagliliwanag sa kanyang isipan. Ngunit, ang takot na muling masaktan ay laging nariyan. Ngunit, natatakot siyang masaktan muli. Ang mga sugat ng nakaraan ay hindi pa tuluyang naghihilom, at ang takot na muling masaktan ay laging nariyan, nagbabantang sirain ang kanyang mga pangarap. Sa kabilang banda, nakikita niya ang effort ni Brent. Si Brent na laging nandiyan, handang magbigay ng suporta at pagmamahal. Ang kanyang mga simpleng kilos ay nagpapakita ng kanyang tunay na intensyon. Mabait si Brent at maginoo. Ang kanyang mga simpleng kilos ay nagpapakita ng kanyang tunay na intensyon. Ngunit, sa kabila ng lahat, hindi pa rin niya alam kung paano pipiliin ang tamang landas. Mahal na mahal kita, Precious. Humihingi ako ng isa pang pagkakataon. Isang gabi, nagkausap sina Precious at Esnir sa garden. Nag-apologize si Esnir sa mga pagkakamali niya. Sinabi niyang mahal pa rin niya si Precious. Natatakot ako. Ayoko nang masaktan muli. Napayak si Precious. Hindi niya alam kung maniniwala ba siya kay Esnir. Nandito lang ako para sa iyo, Precious. Huwag mong kalimutan yan. Samantala, hindi naman sumusuko si Brent. Patuloy niya pa rin pinaparamdam kay Precious na espesyal siya. Lagi siyang nasa tabi ni Precious para damayan ito. Lalong naguguluhan si Precious. Pareho niyang nakikita ang sincerity sa mga mata nina Esnir at Brent. Dumating na ang araw ng desisyon. Kailangang mamili ni Precious sa pagitan nina Esnir at Brent. Kinakabahan si Precious. Hindi niya alam kung sino ang pipiliin. Pareho niyang mahal ang dalawa, pero alam niyang isa lang ang dapat niyang sundin ang kanyang puso. May desisyon na ako. Tumingin si Precious kay Esnir at Brent. Parehong nag-aabang ang mga ito sa kanyang sasabihin. Ang pipiliin ko ay, Ngunit bago pa man niya masabi ang pangalan, biglang nag-black out ang screen.